Ang sabi ni Kuya Zaldi, matanda na raw kasi si Ate Vic Vic, kaya niya pinalitan. Ate Elena, ang tanong, wag naman po kayo magagalit, ilang taon na po kayo? 49 po. 49? Akala ko ba sabi niyo, gusto niyo mas bata? Hindi, nung kami na, bata pa siya noon. Oho. 1987 kami na gano'n. 1987 po kayo naging magkarelasyon. Ate Elena, ang tanong ko po, kayo pa rin po ba ni Mang Zaldi ngayon? Opo. Kayo pa rin? Pero meron po ba kayong anak? Opo. Meron kayong ibang kinakasama? Asawa niya gurang na. Meron! Yung asawa ko, proud na proud. Sos! Ganyan ako kainit sa babae, kaya hindi nila ako maiwalayan. Kung di sila sisiyan, di sila... Ayan, ang sinasabi ko. Mukhang lalaro mo lang kami. Mang Zaldi naman po kasi. Bakit naman po parang napakaliit naman po ng tingin nyo sa amin? So paano po ninyo natagalan, Aling Elena, si Mang Zaldi kung ganyan? Bakit hindi na lang kayo, hindi nyo siya tinalikuran at pinahalagahan nyo na lang yung kinakasama nyo? Hindi ko nga lang po nalaman na ganyan yan eh. Kawalang mukha niya. Kaya lang kayo nagkikita ni Zaldi? Ano po, tuwing Monday to ano lang. Wednesday, ganun. Monday to Wednesday? Saan kayo nagpupunta, Mang Zaldi? Check-in. Saan po kayo kumukuha ang pera? Pera niya. Binibigyan siya ng pera ng ano eh. Anong mukha mo? Sandali lang po! Sandali lang po! Sandali lang po, Aling Elena. So, ang pera po na ginagamit nyo, galing naman po doon sa kinakasama nyo na nagtatrabaho. Aling Elena. Totoo na nagbibigay ako ng pera dyan, ang kapal ng mukha mo. Sinong Minsan naman binibigyan nagbabayad kita pag galing sa asawa ko nag-check-in eh. kayo? Bala sana kung ikaw lang. Binibigyan din naman kita galing yun ah. Parang batang hinahampas lang ng nanay eh. So bakit po ganun? Bakit pinagpatuloy niyo pa rin po yung relasyon niyo kay Mang Zaldi? Kasi naniwala po ako sa kanya sa mga sinasabi niya eh. Na ano pong sinasabi? Na mahal pa rin daw po niya ako hanggang ngayon. Pinaniwala po ninyo na mahal niyo. Mahal niyo po ba talaga? Lahat naman sila minahal ko eh. Wow! Pa! 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 Sandali lang! Paring nakakatawa po ang mga binibitawang salita ni Mang Zaldi, pero talaga naman pong nakikita natin na apektado ang mga babae. Sina Ate Vic Vic, si Jeff T. at ganun din si Ate Elena. Pero ang sabi ni Mang Zaldi, minahal ko naman sila. Siguro pag nakausap po nila ang ating trio tagapayo, mas mauunawaan po nila na nasa edad na ito, naku dapat, medyo hindi na tayo ganyan pagdating sa larangan ng pag-ibig, hindi po ba? Parang ang turing mo lang sa mga babae, parang basahan. Laruan. Parang laruan. Parang makipakita mo na ikaw ay macho, lalaki. Diba, hindi mukhang bagay ka nga sana, wala ka sa hulog. Tumatanda ka na. Hindi niyo ba nakikita yung ginagawa niyo? Hindi wala kayong, parang hindi kayo nakukonsensya na ginawa niyo pa kay Aling Bigbikin? Mukhang hindi pa tapos ang ating counseling, Attorney Ben, ay meron ng naging pagbabati. Nakita natin na nagkasundo na ang ating mga bisita ngayong umagang ito. Ganun na nga Chang, dahil sabi ko kay Mang Zaldi,
Alam mo, Mang Saldi, masakit yung mga pinagsasabi mo na mga pananalita sa ating mga kababaihan. Pasalamat ka sapagkat itong mga babaeng ito, kahit nasaktan mo ang kanilang damdamin, ay ayaw ka na nalang ireklamo. Tandaan mo yung sinabi ko sa iyo kaninang Republic Act 9262. Baka hindi lang itong mga ganitong sitwasyon yung abutin mo. Baka ikaw ay makalaboso. Nandiyan ka na ngayon sa tabi ng iyong kinakasama sa loob ng 20 years. Eh, magbago ka na. Kuminsan may pagkakataon na ang isang tao ay nagiging dependent sa isa na to the point na sumosobra na kaya nga sasabihin nyo, ano ba to? Pagiging martir ba to o katangahan? Sa pagkakataong ito, sana Aling Bikbik, yung sinasabi nyo na magbabago at magbabago pa rin si Mang Saldi, nasa kanya po yun. Hindi po yung nasa inyo, hindi niyo po hawak ang kanyang personalidad, ang kanyang katauhan na may pagbabago pang gagawin si Mang Saldi ng dahil sa inyo. Kung talagang gusto niyang may ayos ang kanyang buhay, siya po ang magbabago ng kusa at hindi po kailangan niya. Mang Saldi, pinaikot mo itong mga babae. Sa iyong mga kamay, pinaglaruan parang trompo. At wala kang qualms, wala kang pagsisisi, wala kang mang konsensya na ginawa mo ito at natutuwa ka pa. Di ba? Tayo po ay hindi lamang mamamayan dito sa Pilipinas, Mang Saldi. Mamamayan din tayo sa langit. Kung ano ang ginagawa natin dito, ganoon din ang imprenta, ganoon din ang magiging tatak natin doon sa langit. Kaya po, hindi ito ang dapat maging sanhi ng iyong pagkasira ng iyong buhay sa kabila. Kaya magbago ka na. At para sa mga babaeng ito, ipaglaban niyo ang iyong dangal. Hiwalayan niya Jefty at si Elena, itong lalaking ito upang siya ay makapagbago at magbalik sa kanyang kinakasama. Salamat po. Salamat po sa ating trio tagapayo. Ate Vic Vic, tama po ba na nung doon pa lang sa counseling ay sinabi po ninyo na hindi po ninyo kayang mabuhay nang wala po si Mang Saldi at kaya niyo po siyang patawarin? Opo. Kaya ko po siyang patawarin. Iblaling ko na lang siya sa ulong kapo. Doon kami kay mama. Oho. Mahal ko kasi itong asawa ko eh. So, ang tanong, kung mahal po niyo siya talaga, sinubukan niyo nung po bang tanungin siya kung mahal niya kayo? Mahal mo pa ba ako? Ikaw lang ang minamahal ko. May minahal akong iba pero masigit ka. Siyempre, asawa kita eh. Baka bula lang yan ha. Pag inulit mo yan. Hindi naman ako mukhang balero ah. Babaero lang. So, ang tanong din po, Mang Saldi, ay sa edad po niyong yan, kaya niyo pa hubang magbago? Opo. Eh, paano po itong dalawang babae sa pula na sabi niyo rin naman kanina, eh, minahal niyo rin? Oh, eh, di minahal niyo silang lahat, sabi niyo po. Nagano rin ako ng pagmamahal sa kanila. Pero hindi ko naman talaga yaano to. Siya yung una eh. Siya ang una ko naging bata, pero ito yung talaga yung pinakasamahan ko na hindi kami magtatagal ng 20 taon kung hindi ko minahal to. So, paano po sila? Minahal ko rin. Hindi nga po, kayo pa rin o ano, Ali Elena? Ano pong desisyon niyo? Jefty? Wala na po. Nakaraan lang yun, pero ngayon, Hindi na. dito na ako sa asawa ko. Diyan kami magpauto sa'yo. So, ngayon po,